What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY po ni technician sa mga hindi pa nagsusubscribe. Guys, subscribe na kayo. Click notification bell button, click nyo at last nyo rin ang mga videos. So ayan guys, tuturuan kayo kung paano mag-upgrade ng walang bilan na compass. So ayan guys, na-upgrade ko na yan na may bilan. So bale, ang bilan nitong tatlo na to ay bilan 22. So, bale yung isa dyan guys, ito yata, ito bilang 13, tapos ang dalawa bilang 22. Tapos ito guys, ginawa kong bilang 13 yan. So, kada ganito kasi nilalagyan ko siya ng channel para hindi siya naka-auto guys. So, ito, gagawin kong channel 1, kasi ito guys, channel 6 na to kung nakikita nyo. Mga old model yan na walang bilan guys. So, kahit na yung box niyan dati, wala siyang nakalagay na VLAN. So, ang ginawa ko, meron na kasing update ang Compass na software or yung firmware niya na may VLAN na. So, dinownload ko na yon. So, kayo guys, pwede kayong pumunta sa Compass, tapos isulat nyo lang, basta i-search nyo lang sa Google na Compass firmware. Ayun. Tapos i-download nyo yung mga mga firmware na kailangan nyo i-VLAN. Okay? Kasi ito guys, hindi pa naka-VLAN to. So, papakita ko sa inyo na hindi pa siya naka-VLAN. So, bale, ang gamit ko rito guys ay Windows 11 pero naka-ARM board computer ako guys. Okay? So, pakita ko sa inyo rin, no. Ito, ayan yung adapter, syempre nasa outlet yan. Tapos yung connection niya, kung nakikita nyo guys, para hindi kayo malito. So, ayan yung connection niyan. So, syempre PoE yun, PoE, papunta doon sa may AP niya. Tapos yung isa guys, papunta naman sa may, eto, USB to LAN. Kahit na anong guys, USB to LAN ang gamitin nyo, pwede. So, papunta naman to guys sa may ARM board computer naman to. Raspberry Pi 5, 8 gig to guys. So, bale, kung sa inyo gagamit kayo ng PC, eto guys, ilagay nyo lang sa PC to. So, lalabas pa rin yan. Okay? So, ngayon, ano yan guys, SSD na Samsung, ayan, 1 terabyte. So kung nakita nyo, ayan. Tapos yung sa ilalim kasi nito guys, ano tawag dito, naka orange, Raspberry Pi software to talaga, Raspberry Pi OS nya. So 1 terabyte din yan. Minsan yan naman yung ginagamit ko. So kung yung Linux o kaya yung tawag dito, Windows. Ayan. So, basta naka-Windows yan guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. Naka-Windows po talaga yan. Para malaman nyo rin na naka-ARM board computer talaga siya guys. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Para hindi ko kayo dinadaya. Dito tayo sa my DX diag. Ayan. So, ayan. O, para hindi kayo nalilito. So, ayan siya guys. Pakita ko sa inyo. Ayan o. So, Windows 11 Pro. 16-bit. Tapos ayan guys, naka Raspberry Pi 5 ako na Model B. Okay, tapos yung yung memory niyan is 8 gig memory or RAM pala. Tapos ayan guys, naka ARM board computer ako, ARM Cortex A76, 4 CPUs. Ayan. 2.4 GB, 2.4 GHz. Ayan. So, para maniwala lang kayo na naka Windows 11 yan. Okay? So, maliit lang yung gamit ko kasi pang ano lang yan, pang configuration lang, pang settings. So, ayan, dito bale nga pala, punta muna kayo sa Google at i-search nyo to, 192.168.10.1. tapos enter nyo lang yan, lalabas na yan guys, sigurado. Tapos ilagay nyo syempre admin, malilit na letra lang guys, admin. Tapos ayan, login nyo lang. So, ayan na siya guys, ganyan ang itsura. So, para maniwala kayo na wala talaga siyang bilan, punta tayo sa network. So, nakita nyo, LAN at saka wireless lang yan, no? Okay? Sa system, tignan natin yung ano niya, version. So, ang version niyan ay 2.6.0.2. Ayan, guys. Para nakita nyo, ayan, no? 2.6.0.2. So, ang gagawin natin dyan, choose file, kasi na-download ko na yung file niya doon sa Google. At ayan guys, so ito na siya, VLAN. Ito siya, EW73 VLAN. Ganyan din yung pangalan na madadownload nyo guys. So 2.6
Tapos ano na siya, 1.2. Ayan, 2.6.1.2. Ayan. So, open na yan. Wait lang tayo guys. Ay! Click natin yan, tapos open. Ayan. O, ito na siya guys. So, ito na yung magiging version niya guys. Ito yung may VLAN. Tapos, update lang natin yan. And confirm. So, mabagal-bagal yan guys. Wait lang natin. So, yung mga iba dyan guys, kung gusto nyo mag-skip, pwede na kayo guys mag-skip. So, hindi na natin to guys, yung property na, yung iba ginagawa kasi dito, ginagawa property, tapos, ano pa, yung version 4, tapos lalagay mo pa yung 192.168.1.10, yun pa yung ginagawa ng iba. So, eto guys, meron naman siyang upgrade, eto oh. So, iligay nyo na lang para mas mabilis. Hindi na kayo pipindot-pindot doon sa may reset button. Ayan. So, dire-diretso na yan. So, ayan guys, basta walang bilan yan ha. Pinakita ko sa inyo. Para itong video na to, dire-diretso din. Tsaka, yun nga, sa mga gusto mong skip, pwede nyo guys, skip yan. Basta ngayon, ayan, para nakikita nyo kung gaano katagal. Okay? Na i-upgrade siya. Okay na rin sa akin guys yung matagal na ganyan. At least alam ko na pumapasok yung mga files versus doon sa napakabilis na pag-upgrade. So, ayan. Wait lang tayo ng konti. Tsaka sorry din guys sa maingay kasi yung power supply ko, lakas ng fan, parang server fan yata yung nakalagay dito. 12 volts kasi to guys na 60 amps. So, pagkatapos nito, papakita ko sa inyo para walang daya. Papakita ko muna to sa inyo yung magkakaroon siya ng VLAN set. Okay? Tapos magbabago na rin siya, magiging ito na rin yung version niya. Okay? Bago ko ipakita yung power supply ko para malaman niyo rin na talagang power supply ko is 12 volts 60 amps. So, matagal-tagal siya. Wait lang tayo guys. Tapos igagamitin ko dyan, or ang gagawin ko dyan guys ay yung time niya, settings ng time. Para every 6 AM nagre-reboot siya. Yun yung mas maganda kasi para sa akin. Nagre-reboot siya everyday up ng 6 AM. Ayan. So, old model siya pero ayan guys, magiging VLAN yung old model natin. So, kasi marami sa atin old model na AP ng EW73 eh. So, ayan. Tingnan natin guys. Lapit na siya kasi almost green na siya lahat eh. Okay, ayun. So ngayon, ilagay natin yung password natin dyan kanina. Maliliit na letra na admin. Tapos enter. So ngayon, kung nakikita nyo, punta tayo sa huwag muna sa network. Dito muna tayo guys sa system para malaman natin kung upgraded na siya. Ito. Upgrade. Ayan guys 26.12 na siya ngayon. Ayan na. So tingnan natin yung network. Ayun guys may VLAN di ba? So ngayon pagka nag-set kayo ng VLAN, napakadali na guys mag-set ng VLAN dito. Add lang to. Tapos lagay niyo lang dito unmanage kasi ko-connect ito sa unmanage switch hub. Tapos ito gagawin natin VLAN 22. Ayan, tapos i-click lang natin tong port na LAN 1 guys, yung VLAN LAN 1. Tapos save lang yan. So wait lang tayo konti. Diba? Unmanaged 22. Yan lang guys. Wait lang tayo, okay? So yan guys, at biglang gumanyan. So ayan, at least kung nakita nyo guys na ayan,
talagang naka-add na siya. Oh, sige, buray na lang natin guys para walang daya talaga kasi nawala bigla eh. Delete natin. Oh, add tayo. Oh, ayan, nag-add ulit ako guys ha. Oh, etong connection type sa add manage kasi add manage switch yung gagamitin dyan. Huwag kayo gagamit dyan ng manage switch ha kasi hindi yan gagana. So, bilang 22, lagay natin. O, tapos pinutin lang tong LAN port. Yan, LAN 1 siya guys. O, save lang. O, ayan o, ngayon mabilis siya. Kanina ayaw eh. O, ayan. Tapos, sabi ko sa inyo, yung boot, na reboot. O, to. Ayan. O, ito naka-all na, tapos naka-enable na. Pero, ito guys, gagawin ko ay 6 a.m. Ayan. Tapos apply lang yan guys. O, confirm. O, pagka na-confirm na yon, okay na yon, nag-save na yon. Tapos balik tayo sa network. Doon tayo sa wireless. Okay? Hindi kayo guys pupunta na ng wizard, wala na yan. So ngayon, eto, dahil ano to, EW73. So, EW73 nalagay ko rito. Tapos, bilang 22 na siya, guys. So, ganyan gagawin ko. EW73 AP na kabilang 22. Tapos, ayan guys. Channel 1. Okay, kasi channel 1 yung ilalagay ko dun eh. So, ayan, VLAN. So, kasi dito tayo guys nag-VLAN eh, sa VLAN 1 eh. Ayan. Pero naka-VLAN 22 yan. Okay? Tapos, itong advanced settings. Ito guys, papalitan ko ng 1 to. Kasi dito tayo naka-channel. Ito guys, transmit power yan. 100% ko na yan guys. So, ayan lang. Oh, wala na kayong babaguhin pa rito sa nandirito. Wala na yan guys. Okay na yan. So, kayong bahala dito guys sa pangalan kung ano nilalagay nyo dito. Kaya ako nilagay na ganito kasi ito yung gusto ko. So, sa inyo, ilagay nyo dyan. Bahala kayo guys. Piso Wi-Fi. Pangalan muna nung may-ari. Tapos, pwedeng space or pwedeng underscore, tapos piece of wifi. Tapos lagyan nyo ng tag dito, emoji. Pwede yan guys. So, apply nyo lang yan. Poop, apply. Oh, ayan na yan. Naka-VLAN 22 na yan guys. So, di ba napakadali. Basta may firmware kayo na bago. Ma-download nyo yung firmware na yon guys. Okay? Yung ano kasi guys, sa tag dito, sa directional ng compass, yung E314N, ano kasi yun guys, ang nakalagay sa port niya, ano lang guys, yung sa LAN 2 guys. Walang LAN 1, wala akong pwedeng i-bridge sa LAN 1, kaya LAN 2 lang siya. So, ang gagawin nyo lang doon guys ay o-on nyo lang yung switch doon sa may LAN 2 para doon na lang yung pagkakabit nyo ng PoE guys. Okay, so ayan, para maniwala kayo guys, talagang naka-VLAN na siya. Model niya naka-VLAN na siya ito. Diba? So, ito yung SSID niya. So, status linking, so ililink na lang siya doon sa may naka-VLAN. So, ayan. Ayan guys. Talagang upgraded na siya. So, hindi na kailangan yan i-wizard. Hindi nyo pa pwedeng i-AP yan. Pag ginawa nyo AP yan, hindi yan nakabilan kasi naka-AP kayo. Access point. So, ayan guys. At kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification button. Click nyo guys. Bye. Peace.